Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod, si Freddy, YouTube channel at Filipino sa America Vlogging YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below so you could subscribe to my channel, and it's all free, guys. I really appreciate and thank you so much for that simple request. Okay? And at the same time, give me a big likes and make some comment regarding in Filipino or in English regarding this special issue on Maharlika allegation again. Allegation keep on repeating this issue. Okay? We call gusto ba niyong passion de polvoron? It's a never-ending issue that trying to make this thing looks true, but in fact, there is nothing video that will prove that President Bongbong Marcos Jr. is using cocaine, according to that to this problem, okay, to this allegation. So, in 2022, Marcos Jr. take cocaine test to disprove Duterte accusation by Bloomberg. I repeat, the source is Bloomberg. Now, okay, the President Bongbong Marcos Jr. and Pampilo Lacson took drug tests in what seems to become an election campaign issue after President Rodrigo Duterte disclosed that using cocaine, according to Duterte. Accusation lang po yun eh. Ngayon, pinalalabas nila na ito ay totoo. Ayan ang ginagawa nito. Ginagawa nilang issue. Malayo pa 2028 ngayon nakikita nila ang economy ay tumataas, gumaganda, at nangako ang Amerika na tutulungan ng Pilipinas upang ma-reach ang ating ni Presidente Bongbong Marcos na upper middle income country. But nadinig ko kay President Joe Biden, not only that, we might become advanced country like Japan. Okay, magandang balita yan, ano? Magandang balita yan. Kasi tinutulungan tayo ng Amerika eh. In fact, yung delegation, business delegation, ay nagpunta na dyan sa Malacanang. Now, just this week, pumunta naman ang senatorial at congressional delegate dyan sa Malacanang upang harapin ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At next week, next month, here in America, I don't know if it will push through a trilateral meet among United States, Philippines, and Japan. Matindi to. Matindi to, mga kasama. At ang ating GDP ay 5.6%, and World Bank and IMF. Alam naman yung IMF, International Monetary Fund, predicts 6% GDP this year, 2024. At looks like that gumaganda ang economy. Siyempre, yung bigas, huwag nyo nung isipin yung bigas. 20 pesos per kilo is hindi matutuloy yan. Kasi, sasabihin ko sa inyo, paano yung magsasaka? Di ba kayo naawa sa magsasaka? Magkano puhunan? Lugi? Ngayon, yung mga katunayan na gumaganda ang economy natin sa agriculture, yung iba natatapon yung mga output. Kaya kailangan natin korekin yan. Ngayon yung bumabatikos, wala kasi magawa yung mga yan eh. Kasi kulang pa nga ng coordination, and it will not take an overnight to solve that case. It takes so much time, too much coordination. Yung mga bumabatikos, hindi nga makapag-English eh. Tama ba ako? Mali. Pag hinahamon ko, walang masagot. Tamime, nga. Sige nga, yung mga bumabatikos yan, engage me in a debate.
or argument, instantaneous. In English, tingnan ko. Oh, kumuha pa kayo ng may sasabak sa akin. Then I'm going to face you. Yung mga DDS, mga kulang-kulang. Ngayon, ang ginagawa nito mga ito ay talaga sirain ng Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Estados Unidos. According to SWS survey, 95% of Filipinos are supporting the United States of America and as well as Bongbong Marcos Jr. Ang ano ni Bongbong Marcos Jr. is 65%. That is also a big gain for the president. 65%, 95% for the United States of America. Kaya malabo yung China. Ito sinisira ni Maharlika. Pakinggan natin ito si Maharlika na walang magawa. Ang sabi niya, gusto niyo ba na pasyon de polvoron? Ito, tingnan natin. Hanggang ngayon, more than 1 year, hindi pa nila may present yung polvoron issue. In video na sinasabi nila. Alam niyo kung bakit? Gusto nilang gamitin yan upang ilagay sa tuktok nyo na meron nga ganun, pero wala naman silang may pakita. Wala silang may papakita. Kasi wala naman talaga. At ito ay, nung pang 2021, drug test na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si Senator Pompilo Lacson. Wala nangyari, di ba? Wala nangyari. Ngayon, pag may nangyari, gagawin nila, talagang ipupusto nila. Wala naman. Ngayon, dahil hindi siya na nagtagumpay, talagang pinalalagay nila at itinatanim sa isip nyo na meron, pero wala naman. Puro kasinungalingan. Ito si Maharlika, puro kasinungalingan din ang ginagamit ng isang senador dyan sa Pilipinas. Na abogado pa man at UP professor. Kasi yung kanyang asawa ay natanggal sa bilang board member ng Pag-ibig. Ayan. Okay. Dismayado siya. Dati siyang speaker. Hindi speaker yon. Press secretary ni dating dating Pangulong Digong Duterte. Pro-China. Kayo ba pumapayag na mag-i-elect kayo ng mga susunod na senator o maging presidente ng Pilipinas na pro-China? Ang mga Duterte ay pro-China. Kayo ay mag-isip. According to the SWS survey, 95% ng Pilipino ay pro-America. Pro-Americans. Okay? 95% of all Filipinos in the Philippines, as well as most especially here in America, with 4.2 million Filipinos, are, of course, pro-Americans. Because we live here. It is our bread and butter, and they gave us opportunity for us to grow. At ilang porsyento, malaking porsyento ng mga Pilipino dito, nakatira dito, ay masayang naninirahan dito. Hindi ko sinasabing mayaman. Pagkagaling dito, mayaman, no. It's not. Yung bang kumakain ka ng 3 beses, 4 na beses isang araw, yung maganda na. Na nakapag-aral ka. Alam nyo guys, pag ikaw ay nakapag-aral dito sa Amerika, and America is number 1 in the world when it comes to education. And if you want to dare me, you could engage me in a debate. Okay, you are telling us that we are not paying our taxes, but we are. The U.S. Filipino is the biggest single sender of dollar remittances to the Philippines, which propelled the economy to grow. Per testimony of no other than President Bongbong Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Kaya umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito, pakinggan natin ito si malditang Maharlika na walang magawa nandiyan sa California. Dismayado
Hindi siya na-appoint as, excuse me, consulate. Consulate staff just sa Los Angeles, California. Yung sa paper documents, pwede kung, hindi pwede. Alam ko ipapalabas na yon. I-allow niya na ipapalabas kasi hindi pwedeng hindi. Doon sa video, kailangan nun, may mga pinost na nga dyan yata si Sasa, si Harry Roque. So, kailangan si dating spokes, Harry Roque, na kailangan talaga yon kasi i-deny nila yun i-deny nila and everything, na tama yung sabi ko na baka AI yan. So, dapat it should be authenticated. Parang sinabi ni Lisa Smugs dun sa kanyang video, audio message na na-authenticate niya na lahat, yung mga peking ebidensya niya. So, Miss Marlica, sabi mo hawak ko na pero nag-aantay ka lang na. Marlica, ilang taon ba namin hintayin yung video mo? Attorney Roque, kailan ba nyo ilalabas yung video? Para namang ang sinabi mo, Attorney Roque, it's not for the court to decide, but it's for the people to make a decision on this matter. Right? It's not on the court, but it's on the people's opinion. Hanggang ngayon, wala kayong mailabas na video. Ito ay itong accusation na to is what last year. Binibitin nyo na ayaw nyo ilabas ang video. Maski na si Digong Duterte. Nung una, dininay ni Digong Duterte, bumalik na naman, meron daw video. So, alin ba paniniwalaan namin na wala namang katotohanan? Iniisip nyo na ginagawa niyan ang issue kasi matunog na matunog sa mga tao dyan sa Pilipinas na dati raw ang presidente ay gumagamit ng pulburon. Nilalayo nyo, kumbaga sa korte, I will say that objection on your honor. The one that was submitted by the complainant is irrelevant. Because the issue is on economic matters, right? And this is already a video on what do you call this use of pulburon. Okay? So irrelevant yan. Irrelevant yan. Kasi ang pinagpapasya natin dito ay paano ba namamalakad ang ating presidente? Ang gusto niya mangyari ay yung the past na ginawa ng ama o ginawa ng ama na pinagbintangan yung ama na si President Ferdinand Marcos Sr. ay gumawa ng anumang krimen o anumang pinagbintangan nyo na hindi naman napatunayan ay binibigay nyo sa anak. Okay, tatanungin ko sa iyo, ikaw, Attorney Harry Roque, yung bang krimen na ginawa ng ama ay pwedeng pagdusahan ng anak according to the law, according to because you are a lawyer, yung ba ay nararapat? Ama ba, ako ang ama, gumawa ka ng kalokohan, ang magdudusa ay ang anak ko, tama ba? Hindi, right? Hindi. Ngayon, umanap ka ng ibang paraan upang magdudusa yung anak. Pero hindi naman niya ginawa. Okay? Hindi to umiiral ang ating emosyon. Pinag-uusapan natin dito ay batas. Kasalanan ba ng anak ang ginawa ng ama? Hindi pa nga napatunayan Pinagbibintangan nyo lang. That is only your assumption. Right? Assumption that you need to prove. And if you cannot prove it, you'll be in big trouble. Am I right? Okay. So let's continue with Maharlika.
Sabi, ikaw talaga, Jovelyn. Okay. Ito ang... Oh, behind the scene ang tira nila. Pero this one, the Romualdez and the Araneta, mga palanda, di ba? Kung ang tingin nyo sa mga Marcos doon ay evil, ito, times 1 trillion. 1 trillion times ang pagiging evil. Nagsanib puwersa silang tatlo. Alright? Noy Flower, explain. Ang lahat ng sinasabi ni Maharlika is only speculation. Yung speculation, hindi pa napatunayan, ay pinalalabas nilang, yun na nga, na gusto nila na paniwalaan nyo yung kanilang binibintang sa pamilya Marcos o sa mga kaibigan. Hindi nyo ba nahalata na lahat ng dumikit sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sinisiraan ni Maharlika? Kaya nga may kaso siya dito sa Amerika sa dalawang fashion designer. Sinira niya ang pagkatao ng dalawang fashion designer dito. Kaya nakademanda siya. At dyan man sa Pilipinas, nakademanda din siya. At may warrant of arrest na dyan sa Pilipinas. Kaya hindi siya makauwi. Sinasabi niya may banta sa kanyang buhay. Sino magbabanta sa kanyang buhay? Ha? Wala naman siyang halaga sino sabi niya, may papatayin daw siya. Ha? Ano yan? Parang si Apollo Kibuloy? Sino magtatangka? You are worthless. You are nothing. Dapat mo malaman, Maharlika, you are formerly a loyalist. Bakit ka ganyan? Bakit nagkaganyan ka? Maski na si Glenn Chong, loyalist din yan. Bakit kayo nagkaganyan? Yan. Sagutin nyo mga kabayan dito sa inyong comment. Bakit nagkaganyan to sila Maharlika, Glenn Chong at iba pa na dating mga loyalista yan. Okay? This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. Let's pray for today is there in Manila is Maundy Thursday, and tomorrow will be Good Friday. Okay, let's pause for a while we are trying to meditate. But here, it's just an ordinary day here in America. But we will celebrate Easter Sunday. This coming Sunday, it will be an Easter egg hunt. Okay? But I still pray for you guys, and let's pray together in the spirit of remembering Christ's suffering for us to do some prayers and repentance for our sin. Kasi ay sinave tayo ni Jesus Christ for our sins. And this is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.